Nagpapatuloy po ang pinaigting na biosecurity measure tulad ng pagtatalaga po ng checkpoint para maharang ang mga baboy na may sakit na African swine fever sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa harap nito, arangkada na ang madaling panahon ang anti-ASF vaccination. Si Erlo Bringa sa maghahatid ng detalye ng balitang yan. Ikalawang araw ng inilatag na Livestock and Poultry and Meat Products Inspection Site ng Bureau of Animal Industry sa magkakaibang lugar sa Metro Manila. Sa inspection site na yan na inilatag sa Commonwealth Avenue, mayat maya ang pagpara ng mga opisyal ng BAI sa mga truck para matignan kung kumpleto sa papeles ang mga meat products na posibleng dala ng mga truck. Katawang ng BAI ang Task Force Discipline QCPD at City Veterinary Office ng Quezon City. Sa ginawang random inspection, isang truck ang nasita ng mga taga-BAI dahil may dala itong processed meat pero kulang sa papel. Nag-warning na lang ang mga taga-BAI sa driver at pahinante nito. Walang malaman sir. Buti sir, may pinadala ng papel yung namin. Tamparin namin doon. Okay lang sir. Para sa safety sa bigla lang. Okay lang sir. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na ang mga inilagay nilang mga checkpoint ay bahagi pa din ng kanilang hakbang para ma-contain ang pagkalat pa ng African Swine Fever o ASF. Naka-assisted din ang Philippine National Police. Kabilang sa inspection site na itinalaga ng DA ay sa Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue, Balintawak, Quezon City, Marulas at Malanday, Valenzuela. Meron ding inilatag pa sa iba pang lugar at probinsya. Sa dalawang araw na inspeksyon sa mga itinakdang site, may mga nakumpiska na raw sa mga checkpoint ang BAI. 2 truck na may dalang mga baboy. Peke din daw ang nakuhang mga papeles ng DA. Yung 2 trucks na nahuli na walang kakulang papel, parehas galing sa Sariaya papuntang Pangasinan, yung destination eventually. So, ito ay patunay lamang na mabisang paraan itong mga border control at kung hindi ito napigilan, pupunta ito dun sa mga destination nila that might cause yung pagkalat palalo ng ASF. Higit sa 100 ang baboy na nakumpiska ng DA na pa mga nagpositibo sa ASF. 14 pa ang sasailalim sa test para ma-confirm kung merong ASF ang mga ito. Naghihigpit tayo ngayon para makita natin talaga itong mga binibenta o tinatransport na baboy ay ma-check. So mabusisi, kung titingnan natin dito sa checkpoint, hindi lang yung live animals ang chine-check. Yung iba kasi from the source, kinakarni na ini-slaughter na. So dinadala as meat. So kailangan i-check din yung COMI niya, yung Certificate of Meat Inspection. Ayon kay AGA Party List Representative at Vice Chairperson ng House Committee on Agriculture and Food Nicanor Briones, bakuna raw ang susi para mabawasan at mapigilan na ang pagkalat pa ng ASF. Mas matindi yung ASF ngayon dahil mabilis na namamatay yung alagang baboy. Kailangan lang mapuntuhan, sinasabi natin, mapuntuhan yung bakuna. Opo. Kung yan ay magiging proven na for commercial use, kailangan mapakunahan yung 6 na milyong alaga ng mga backyard racers Opo. Kasi yan yung kulang ang biosecurity, vulnerable yan sa ASF. So, yan agad ang dapat maproteksyonan. Opo. At hindi nila kaya yung bumili ng bakuna. Kung lahat naman, aabot ng mga 6 billion ang kailangang pondo. So, dapat ito sa 2025 budget. Pero minumungkahi nilang magdeklara muna ng state of calamity para makagamit ng calamity fund ang bawat LGU at makapagbigay na rin ng suporta sa mga hog raisers na apektado ng ASF. May 10,000 allotted na bakuna raw ang Department of Agriculture. Pero dismayadong kongresista sa allotted na bakuna ng DA para sa ASF dahil kulang raw ito. Kung iyon naman titingnan yung indemnification fund, kulang na kulang. Napakaganda nung ginawa ni Secretary Kiko Laurel. May problema, ang budget napakaliit. Apo. So kahit 5% ng populasyon ng iyong budgetan, yan ay napakalaking baba doon sa 22% na nawala na sa baboy. Nawalang baboy dahil sa ASF. Apo. 5% man lang, yung 5 billion. Kaya sabi ko, mag-declare nga ng National State of Calamity. Opo. Para
may makuha ang budget para doon sa indemnification. Pero kung walang pondo, ay di ikangay false hope na naman ibibigay na natin sa ating mga magbababoy. Pero depensa ng Agriculture Department, hindi lang 10,000 bakuna ang kanilang nakatakdang i-roll out sakaling maging available na ito. Madadagdagan pa raw yan, depende pa sa dami ng kailangang mabakunahan. Sisimulan na sa lalong madaling panahon ng DA ang pagbabakuna. Pinaka-late na raw ang Setyembre. Ayon sa Department of Agriculture, sisiguraduhin nilang mababakunahan lahat ng mga lugar na may posibleng kaso ng ASF. Sinisiguro din nila sa mga hog raisers na kumpleto mga ito at mapupunan lahat ng pangangailangan sa bakuna. May nakahanda namang cash assistance ang DA sa mga hog raiser na posibleng maapektuhan pa ng ASF virus. Patuloy naman ang kanilang koordinasyon sa mga local government units para sa mga inisyatibo pa na kanilang inilatag para ma-contain at hindi na kumalat pa ang ASF. Muli naman nagpaalala ang DA sa ating mga kababayan, lalo na sa mga household na maging maingat sa pagkain ng karne ng baboy. Patunayan na infected na mga animals, lalo na yung baboy sa ASF, ay according sa Food Safety Act, ay dapat pong i-condemn and i-dispose properly, lalo na yung mga namatay. Sa mga pagkakataon na hindi alam na may ASF, kung may pagkakataon na nakabili sila, hindi nila kabisado kung may ASF, wala, ang panuntunan lutuin mabuti. Iwasan nyo munang magkain ng raw. Aeropringas para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.